Itinuloy ngayong umaga ang direct examination ng prosekusyon sa witness galing Commission on Audit na si Roderick Wamil. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Connie, mas magaan na nagsimula itong day 12 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pasimula kasi ng paglilitis ay binanggit pa ni Presiding Officer Cheese Escudero na sa impeachment court ay mayroong hindi pagkakaunawaan. Pero sa pagkakataon sa panalo ni Alex Ayala doon nga sa DC Open sa Amerika, lahat daw sila ay nagkakaisa na batiin si Ayala para nga sa kampyonato nito na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. At biro pa nga ni Escudero, kung may makita na Senator Judge na tila inaantok ay baka daw napuyat sa panonood ng laban ni Ayala. At mula nga doon, Connie, ay nagpatuloy na ang paglilitis na ispasana ni Attorney Lorna Capuna ng prosekusyon na magkaroon ng recess para matingnan nila at depensa ang mga acknowledgement receipts para sa confidential funds noong 2022. Sabi ni Capunan, kalahati pa lamang daw ng 845 na acknowledgement receipts ang nakita na magkabilang panig. Pero tugon naman ni Attorney Michael Poa ng depensa, ang patungkol sa acknowledgement receipts noong 2022 ay sa cross-examination na lamang nila tatanungin sa witness. Kaya itinuloy na muli ang direct examination ni Capunan sa COA auditor na si Roderick Wamil. Kung kahapon ay confidential funds ng OVP sa fourth quarter ng 2022, ang disbursement at liquidation reports naman na pirmado ni VP Sara Duterte ang inusisa ni Attorney Lorna Capunan kay Wamil. Pirmado rin ng bise ang accomplishment report para sa tatlong quarter ng 2023. Sa tatlong quarter ng 2023, tig 125 million pesos ang confidential funds ng OVP. May napansin daw si Wamil na sa panahong ito ay mayroong mga pinagkagastahan ang confidential funds na hindi na ayon o pinahihintulutan sa joint circular ng COA-DBM. Gaya ng medical and food aid na 42 million pesos sa first quarter at 40 million pesos naman sa second quarter. May gastos din sa travel na 10 million sa unang quarter pero walang mga attachment kung paano nagastos. Napuna rin ang paggastos ng 35 million pesos na payment ng reward pero ayon kay Wamil wala raw na isumite kung paano naging successful ang information gathering. Kaya naman nag-issue ng Audit Observation Memorandum o AOM ang COA sa OVP para makapagpaliwanag at makapagsumite ng dokumento o paliwanag. Nang hindi pa rin nakontento, naglabas ng Notice of Suspension at kalaunan ay notice of disallowance ang COA sa OVP. Sa ngayon, Connie, ay tinatanong ni Attorney Capunan si Wamil patungkol na sa confidential funds ng DepEd noong first to third quarter ng 2023. May observation din ang auditor na may mga hindi na-submit na specific confidential activities patungkol sa pagpigil o pagbawas ng recruitment ng NPA sa hanay ng estudyante at mga guro, pati na patungkol sa abuse prevention at ukol sa extremism at terrorism. At Connie, syempre pagkatapos nga nitong direct examination, inasahang magkakaroon ng cross-examination ang defense sa pamamagitan ni Attorney Michael Poa. At ang unang nabanggit sa atin, Attorney Poa, ay pipilitin nila na maging maiksi lamang at makabuluhan yung mga tanong na ibabato nila sa witness na si Roderick Wamil para hindi nga tumagal itong paglilitis. So yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz.